Yun, isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat, mga kalingap, mga kabisnes. Panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo, at for today's video po ay gawan po natin ng reaction. Itong latest vlog ni Kalingap Rob dito sa EDC. At bago po tayo magpatuloy sa ating gagawin reaction video na ito dito sa EDC, ay yan ang lagi ko pong paalala ay wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po si Kalingap Rob, at syempre ganoon din si Ate Edna Vlog, ang may bahay ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po ang may bahay ni Kalingap Rob na walang iba kundi si Mama Jack Tapia Matubang. At syempre, ganun din po ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin sa ating patuloy na susuportahan mga Kalingap, mga kabisnes, ang Kabisnes Official, Papa Dins TV at Kabisnes Family. Yun, tuloy na po tayo dito sa ating reaction patungkol nga po dito sa EDC o ang bagong update dito sa EDC. At sa una nga po ng vlog na ito, mga Kalingap, mga kabisnes, ay pinuntahan nitong si Kalingap Rob itong bahay nitong sila Beyonce na talaga namang ribbon cutting na lang ang kulang. Talagang ika nga ay kompleto na. At ayun nga, may mga ilang gamit nga lang na hindi pa nabibili katulad nung rep, at nabanggit naman yan ni Kalingap Rob kung bakit hindi pa niya nabibili yung rep, dahil nga daw sa wala pang kuryente at baka masira nga lang naman kung may stock na matagal dito yung rep. Grabe mga Kalingap, mga kabisnes. Grabe yung ganda ng bahay na ito nito sila Beyonce. Parang pinakamaganda ito sa mga o sa lahat ng bahay na naipatayo ng Kalingap. 'Di ba? Ang laki. Tapos basta ang ganda, napakaaliwala, high ceiling. Yung kaila Joy, high ceiling din. Pero iba ito, iba itong kaila Beyonce na napakaganda talaga. At milyon naman talaga ang inabot nitong bahay na ito. Kaya ika nga ay hindi din naman nakakapagtaka na ganito kaganda ang kinalabasan ng bahay na ito. At ito mga Kalingap, mga kabisnes, dumako tayo dito sa ating gagawing reaction dito sa EDC, na kung saan nga ay pinuntahan nitong si Kalingap Edu, itong si Beyonce, dito sa kanyang pinag-OOGT-han para yayain na kumain sa labas o magmerienda. At dito mga Kalingap, mga kabisnes, ay ika nga ay level up na kilig ang ating nasaksihan sa dalawang ito. At masasabing ito na ang talagang seryosong aminan na nangyari dito sa EDC, mga Kalingap, mga kabisnes. Kasi dito mga Kalingap, mga kabisnes, habang nagme-merienda itong dalawang ito o nagme-milk tea, hindi ko sure kung milk tea ba ito o kape, itong kanilang iniinom dito habang sila ika nga ay nagme-merienda, ay medyo naging seryoso ang naging usapan nitong dalawang ito. At tinanong kasi dito ni Kalingap Edo itong si Beyonce na bakit ba parang napakalalim ng pinag-iisip nitong si Beyonce. Kaya sabi nga ni Kalingap Edo ay sino ba yung pinag-iisip mo? At ito yung naging tugon ni Beyonce. Pakinggan natin. Sa isip ng Beyonce na bakit? Medyo nagulat din si Kalingap Edo dun sa tugon na yun ni Beyonce na ikaw. Sabi ni Beyonce, si Kalingap Edo daw ang kanyang pinag-iisip. Pero sinundan agad dito ni Beyonce na biro lang. Pero sabi ko nga, Kalingap, mga kabisnes, kadalasan ng lumalabas na biro sa ating bibig, lalo sa mga ganitong sitwasyon, 90% dyan totoo yun, hindi yun biro. At minsan ay sinesegue lang natin sa salitang biro dahil para hindi gaanong nakakahiya, na lalo na nga yung pagkaka-deliver natin ay ika nga parang nag-alangan tayo, di ba? At minsan yung ating totoong nararamdaman
ay sa biro natin dinadaan. At sa kwentuhan nilang ito ay hanggang sa nauwi sila dun sa pagbalik tanaw dun sa mga happy memory nila nung sila nag Hong Kong. Sabi nga ni Kalingap Edo ay nakakamiss at kailan nga daw kaya ulit mauulit ang mga ganong pangyayari. At ganun din naman si Beyonce. Namimiss niya yung mga nangyari doon sa Hong Kong. Hanggang sa itong si Kalingap Edo ay bukas about doon sa bahay nitong si Beyonce. Sabi nga ni Kalingap Edo ay nanggaling sila doon ni Kuya Bal nung nakaraan. At dito ay humingi ng pasensya itong si Kalingap Edo dito kay Beyonce. Dahil nga ribbon cutting na daw sana nung nakaraan. Kaya nga lang ay hindi natuloy. Sa pagkakataong ito mga Kalingap, mga ka-business, ay nakita natin na mas lalong naging seryoso dito si Beyonce. At biglang nagsabi itong si Beyonce dito na okay lang. Okay lang daw na ma-extend pa yung ribbon cutting. At tila ba mas gusto niya na ma-extend yung ribbon cutting. Alam niyo mga Kalingap, mga ka-business, na marinig ko ito kay Beyonce, nagtaka din ako kung bakit niya ito nasabi. Pero, meron pala siyang malalim na dahilan. At nung tanongin nga siya ni Kalingap Edo, kung bakit ba tila mas gusto pa nitong si Beyonce na ma-extend yung ribbon cutting, ay ito yung naging sagot ni Beyonce. Ito pakinggan natin. Bakit naman? Naalala ko yung sinabi mo sa akin. Ano yun? Sinabi, wala akong sinasabi sa'yo ha. Anong sinabi? Naalala ko ba yung mga sinabi mo na? Kasi sabi mo ba gano'n na pagka, susuportahan mo lang ako pag hanggang matapos yung bahay. Oh, grabe. Ramdam ko yung lungkot dito ni Beyonce, mga Kalingap, mga ka-business. Alam niyo, sa totoo lang, habang binibigkas niya ni Beyonce, habang pinapanood ko ito at sinasabi yan ni Beyonce, alam niyo, ramdam ko yung bigat sa kanyang puso. Yung takot na after nitong matapos itong bahay, ay baka mag-end na yung EDSI. Baka mawala na itong si Edo. Kasi nga, nakapagbitaw pala si Kalingap Edo ng mga ganong salita noon. At yun yung pinangangambakan dito ni Beyonce. Grabe. Alam nyo mga Kalingap, mga ka-business, awa ang naramdaman ko dito kay Beyonce. Ito ituloy natin. Nag-aalala ako kasi baka ribbon cutting, wala. Grabe mga Kalingap, mga ka-business. Sobrang nakakahabag dito si Beyonce. Sobrang nakakahabag yung kanyang mga sinasabi. Alam niyo mga Kalingap, mga ka-business, ramdam na ramdam ko dito yung sobrang pag-aalala dito ni Beyonce. Na pagkatapos ng ribbon cutting, ay mawawala na yung EDSI, mawawala na si Edo, hindi na siya pupuntahan ni Edo, na hanggang dun lang sa pagkatapos ng kanilang bahay ang magiging suporta sa kanya ni Edo. Yun yung ikinatatakot niya. Punong-punong siya dito ng pangamba at punong-punong siya dito ng takot. Mga Kalingap, mga ka-business. Kaya sabi ko nga, grabe, nakakaawa. Alam mo yung nakakahabag si Beyonce dito. Kaya lang, yung mga sinasabing ito ni Beyonce ay tila ba nakalimutan nito si Kalingap Edo. Hindi matandaan ni Kalingap Edo na nakapagsabi pala siya ng ganun dito kay Beyonce. Ibig sabihin mga Kalingap, mga ka-business, nung sabihin yun ni Kalingap Edo, tumatak na yun sa isip ni Beyonce. Hindi na nawala yun sa isip ni Beyonce. At mukha o malamang nasimula nung mabanggit yun ni Kalingap Edo dito kay Beyonce, ay natatakot na siya. Natatakot na siya na baka isang araw ay iwanan siya nitong si Kalingap Edo. At dito naman ay humingi itong si Kalingap Edo ng pasensya dito kay Beyonce kung nasambit man daw niya yun.
At humingi ulit siya ng pasensya. Sabi niya, sabi ni Kalinga Edo, pasensya na kasi hindi ko susundin yung pangakong yun. Ibig sabihin, kahit tapos na yung bahay nila Beyonce, ay hindi siya bibitaw o hindi niya iiwan itong si Beyonce. Diba? Kasi sabi nga ni Kalingap Edu, kung tutuparin niya yon ay di ibig sabihin, pag nag-ribbon cutting kinabukasan ay yun na rin yung huli niyang pakikipagkita dito kay Beyonce. At sabi niya hindi ko na nakita ang wifey ko. Diba? Yun naman yung pagpapalubag ng loob nito si Kalingap Edo dito sa sobrang nag-aalalang si Beyonce. At sabi nga ni Beyonce kaya nga okay lang sa akin kahit hindi mo na matuloy yung ribbon cutting para nga daw mas masaya pa. Yun yung banggit ni Beyonce dito. Kasi nga, ang tumanim sa kanyang utak ay yung sinabi ni Kalingap Edo na pagkatapos ng bahay ay kumbaga hanggang doon lang sa pagkatapos ng bahay niya susuportahan itong si Beyonce. At ito naman ay inassure ni Kalingap Edo na tapos man yung bahay o tapos na yung bahay ay magpapatuloy pa rin na pupuntahan niya itong si Beyonce at hindi matatapos o hindi mapuputol ang EDSI. Diba? At dito mga Kalingap, mga ka-business, ay tinanong nitong si Kalingap Edo, itong si Beyonce, na kung gusto na ba daw nitong mawala itong si Kalingap Edo. Kumbaga, kung gusto na ba daw nitong si Beyonce na maputol na yung EDSI, na matapos na yung EDSI. Eto, pakinggan natin mga Kalingap, mga ka-business. Bakit? Gusto mo na ba akong mawala? Ayaw mo na ba akong kasama dito? Gusto mo na bang mawala ang NC? O gusto mo na kapalitan ng partner? Ano ba? Siyempre hindi. Ikaw naman Kalingap Edo. Dahil tanong mo pa yan Ayaw nga niya ayaw nga niya matuloy yung ribbon cutting Kasi ayaw niya na maputol yung EDSI. Ayaw niyang mawala yung EDSI. Ikaw naman. Ito tuloy natin. Ayaw ko mawala yung NFC. Ayaw mo mawala ang NC? Ayaw ko mawala. Yun yung totoo. Kumbaga, hindi lang yung love team ng EDSI ang ayaw mawala nitong si Beyonce. Diba? Galing na mismo sa kanyang bibig. Nangigit na ayaw niyang mawala dito ay si Edu. Yung EDSI love team lang yun Diba? At malinaw yun. Malinaw yun sa sinabi niya na ang mas ayaw niyang mawala dito ay si Edu. Eto, tuloy lang natin mga Kalingap, mga ka-business. Seryoso nga. Seryoso ako dun. Grabe no? Biglang natulala doon si Kalingap Edu sa narinig niya yung kay Beyonce. Hindi agad siya nakaimig Bago pa man siya nakapag-follow up question ng seryoso ka, ay panandali ang natulala o natigilan itong si Kalingap Edu. At agad naman nilinaw ni Beyonce dito kay Kalingap Edu na seryoso siya doon sa sinabi niyang yon. Eto, tuloy lang natin. Ba't ka kasi nasabi lang ganun? Alam mo naman pag ikaw yung nagsasabi, hindi ko nakakalimutan. Grabe naman yan, Beyonce. Ibig sabihin, noon pa lang, talagang gusto mo na itong si Kalingap Edu. Kaya yung mga sinasabi niya, lahat yun ay siniseryoso mo. Yung ba yun, Beyonce? Eto, tuloy po natin. Nung una, kala ko hanggang doon lang yun. Yung sama natin. Kala ko hanggang friends lang tayo. Pero, ewan ko ba? Habang tumatagal, parang
ka na mawala sa ano. Alam niyo mga kalingap, mga ka-business, ang hagip ko dito sa sinabing ito ni Kalingap Edu ay nung unang mga episode ng EDC ay para kay Kalingap Edu ay love team lang. At nasabi nga niya nga dito na akala niya ay hanggang sa pagiging magkaibigan lang sila ni Beyonce. Kumbaga hindi din niya inaasahan na mahuhulog sila sa isa't isa. Namamahalin nila ang isa't isa. Yun yung hagip ko dito sa sinabing ito ni Kalingap Edu. Eto, tuloy natin. Habang mas tumatagal, ayaw ko na mawala sa ano. Sa piling mo. Dito natin masasabi na na talagang nagka-developan itong dalawang ito. 'Di ba? Kung si Beyonce natatakot na mawala itong si Edo after ng ribbon cutting ng kanilang bahay, after na matapos nga yung bahay na yon. Natatakot siya na maputo lang EDC o mawala itong si Edo. Mas yun yung sinabi niya eh. Ayaw niya mawala itong si Kalingap Edu. Dito si Kalingap Edu, ganun din. Ganun din yung nakikita natin na nararamdaman niya. Ayaw niyang mawala sa tabi niya itong si Beyonce. Ang gusto nitong si Kalingap Edu ay lagi siyang nasa tabi nitong si Beyonce. Diba? Ito, tuloy lang natin. Kaya na siya magparaisip na kung ano. Para makatulog ka. Hindi ko mapigilan. Para sa tatanggal. Hindi ko mapigilan mag-isip. Bakit naman? Dahil mahal na kita. Oh, isang napaka-big revelation ito. Diba mga kalingap, mga kabisnes? Sobrang big revelation ito, buhat dito kay Beyonce. Isang pag-amin na to, mga kalingap, mga kabisnes. Ito na yung pag-amin na sinasabi. At seryoso dito si Beyonce, seryoso siya dito. Dahil hindi niya ito sinundan ng biro lang. Na kung dati, pag sinasabi niya na gusto niya si Kalingap Edu, ay lagi siyang may kasunod na biro lang. Pero sa pagkakataong ito, ramdam na ramdam natin yung totoong nasa puso nitong si Beyonce. Ramdam na ramdam natin na galing talaga yan sa kanyang puso. At seryoso siya dyan sa sinabi niya ngayon. Diba? Kaya nga sabi ko, ito na ba yung pag-amin nilang dalawa sa publiko bilang magkarelasyon? Kasi tahasan pag-amin na to mga kalingap, mga ka-business Isang tahasan ng pag-amin ito. Diba? Naks naman, Kalingap Edu. Apakaswerte mo naman. Apakaangas. Ito, tuloy lang natin. Ito ba yun? Naniniwala na ba ako dun? Kailan po ako nagsinungaling sa iyo? Diba? Confirm. Yun na yung masasabi ko. Confirm. Kasi kailan nga ba naman daw siya nagsinungaling dito kay Kalingap Edu? Kaya ito sinasabi niya ito, hindi for the vlog lang. Hindi for the content lang. Hindi lang dahil sa vlog nila sa Love Team. Kundi ito yung totoong nararamdaman nitong si Beyonce dito kay Kalingap Edu. Diba? At hindi na niya alintana kung ano ba ang sasabihin ng kanyang mga magulang dito sa kanyang pag-aming ito kay Kalingap Edu. Yun yung nakikita natin dito. Kumbaga wala na siyang pakialam kung ano sabihin pa sa kanya ng ibang tao. At maaaring pinaghandaan na rin ito si Beyonce ang sasabihin ng kanyang mga magulang pag napanood itong vlog na ito. Sa bagay, ang mga magulang naman ni Beyonce ay hindi naman tutol kay Kalingap Edu. At nasaksihan naman natin yan nung magpaalam itong si Kalingap Edu, naliligawan itong si Beyonce. Diba? At yan, paano po, hanggang dito na lang muna po ang ating reaction video na ito para dito sa EDC. At maraming salamat po sa patuloy nyo pong pagsuporta at panonood sa aking mga nire-reaction ng video. Maraming salamat po.
At ayun, bago po tayo tuloy magtapos dito sa ating reaction video na ito, ay syempre ang lagi po natin paalala na wag lang po natin kakalimutan patuloy na suportahan ang ama ng Kalingap na walang iba nga po kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po sila Kalingap Rob at syempre ganoon din po si Ate Edna Vlog, ang may bahay po ni Kuya Bal Santos Matubang. At ganoon din po ang may bahay ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At ganoon din po mga Kalingap, mga ka-business, ang lahat ng Kalingap partners at lahat ng Kalingap reactors. At isama na rin po natin sa patuloy nating susuportahan mga Kalingap, mga ka-business, ang ka-business official Papa Dins TV at ka-business family. At syempre ganoon din po ang lahat ng kagwang ni ka-business at ang lahat ng ka-business reactor. Yan, suportahan din po natin yan mga Kalingap, mga ka-business. At ganoon din po si It's Me Bebang Official. Yan, suportahan din po natin yan at sila Ma'am Erlinda Official Vlog, Blessful Balance, Pretty Mind 143, LBOFW Abu Dhabi, Nora Mix Vlog, Nana Channel TV, at Dindin Mix Vlog at Best Friend Italy. Yan, patuloy din po natin yung suportahan mga Kalingap, mga ka-business kong minamahal. At yun, paano po mga Kalingap, mga ka-business, muli po ay maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. I love you all. Bye-bye.